Magandang araw! Kumusta na kayo mga bata? Welcome sa Araling Panlipunan 6. Tayo ay nasa ikatlong araw ng ikalimang linggo sa unang markahan. Ako si Sir Rolando D. Roa mula sa Pascual Villanueva Elementary School. Ako ang magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. At ang ating tiyak na layunin, natutukoy ang mga mahalagang personalidad na may malaking papel na ginampanan sa pagkakatatag ng kasarinlan ng mga Pilipino. Handa na ba kayong matuto? Tara na! Ang paksang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa mahalagang personalidad na may malaking papel na ginampanan sa pagkakatatag ng kasarinlan ng mga Pilipino. Pero bago tayo dumako sa malalimang talakayan, ihanda muna ang inyong mga sarili upang makinig at manood sa bidyong ito. Pagmasdan munang mabuti ang nasa larawan. Pamilyar ba kayo sa nakikita ninyo? Tama. Ito ay larawan ng lumang papel, no? Ito ay may halagang 5 piso. Makikita rin sa larawan ang unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. At sa bandang baba, makikita rito ang pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas sa kanyang balkonahe sa Kawit, Cavite. So, handa na talaga kayo? Tara na! May mga larawan akong ipapakita sa inyo. Titingnan natin kung gaano kayo kapamilyar sa kanila. Simulan natin. Unang larawan ng isang lalaki. Pangalawa, larawan ng isang babae. At pangatlo, larawan ng isang matipunong lalaki. Nakikilala mo ba kung sino sila? Huwag mag-alala. Iisa-isahin natin ang kanilang mga pangalan at aalamin natin ang kanilang mga ginawa sa ating bansa. Ang unang larawan ay si Ambrosio Rianzares Bautista, samantalang ang nag-iisang babae sa larawan ay si Marcela Agoncillo. At ang larawan ng isang matipunong lalaki ay si General Emilio Aguinaldo. Tunghayan natin ang kanilang mga papel na ginampanan. Una nating kikilalanin ang papel na ginampanan ni Marcela Agoncillo. Ang ilan sa mga Pilipinong may mahalagang papel na ginampanan upang makamit ang kalayaan ay ang mga sumusunod. Siya ay walang iba kundi si Marcela Agoncillo. Siya lang naman ang may bahay ni Don Felipe Agoncillo na tumahinang watawat ng Pilipinas. Tunghayan natin ang maikling biografiya ni Marcela Marinho de Agoncillo. Siya ay ipinanganak sa Taal, Batangas noong ika-24 ng Hunyo 1859. Nag-aral si Marcela sa kolehiyo ng Santa Catalina. Asawa niya nga noon si Felipe Agoncillo at siya ring matapat na katulong sa kanyang gawaing makabayan. Ipinagbili ang kanyang mga hiyas upang magugol ng asawa sa misyon nito sa ibang bansa, sa kapakanan ng pagsasarili ng Pilipinas. Sa panahon ng pagkakatapon nila sa Hong Kong, ay tinahi niya ang unang bandilang Pilipino na buong pagmamalaking iwinagayway ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit noong 12 ng Hunyo 1878 sa pagpapahayag ng pagsasarili ng Pilipinas. Si Marcela ay namatay sa Taal, Batangas noong ika-30 ng Mayo 1946. O ayan, nakilala niyo na kung sino si Marcela Agoncillo.
Ang sunod nating kikilalanin ay ang ambag ng taong ito. Siya ay walang iba kundi si Julian Felipe. Kilala si Julian Felipe sa kanyang tugtugin o komposisyong Himno Nasyonal Filipino. Ipinalikha sa kanya ni General Emilio Aguinaldo ang makabayang musikang ito para sa kalayaan ng bansa. Unang ipinarinig ang tugtuging ito noong Hunyo 12, 1878 sa Kawit, Cavite. Iyan ang pinagbatayan ng kasalukuyang pambansang awit ng Pilipinas. Si Julian ay ipinanganak sa Cavite noong ika-28 ng Enero, 1861. Siya ay pinakabunso sa mga anak nina Justo Felipe, isang panday, at Victoria Reyes, may bahay. Ang pagkahilig niya sa musika ay motibasyon ng kanyang ama na isa ring miyembro ng koro ng simbahan. Kaya naman pala magaling sa musika si Julian, manang-mana sa kanyang ama. Yan ang naging ambag ni Julian Felipe sa ating bansa. Ang sunod naman nating kikilalanin ay ang taong ito. Walang iba kundi si Jose Palma, isang makabayan at kabilang sa revolusyonaryong Pilipino. Si Jose ay isang makata at sundalo na naging tanyag sa pagsulat niya ng Filipinas, na siyang naging titik sa wikang Espanyol ng pambansang awit. Isinilang siya noong ika-3 ng Hunyo 1876 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Hermogenes Palma at Hilaria Velasquez. Nag-aral si Jose sa Ateneo Municipal de Manila at doon siya nahasa sa kanyang pagsusulat. Natigil pa nga siya sa kanyang pag-aaral nang sumanib siya sa Katipunan. Pumanaw siya noong ika-12 ng Pebrero, 1903 sa sakit na tuberculosis o TB. Yan ang naging ambag ni Jose Palma sa ating bansa, ang liriko ng ating pambansang awit. Ang susunod na personalidad na ating kikilalanin ay walang iba kundi si Ambrosio Rianzares Bautista. Sino si Ambrosio Rianzares Bautista? Nang inihanda na ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagdedeklara ng kalayaan laban sa mga Espanyol, naatasan niya si Ambrosio Rianzares Bautista na siyang sumulat ng Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas, o mas kilala sa tawag na Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipinas. At nang araw na iwinagayway ni Emilio Aguinaldo sa balkonahe ng kanyang tahanan sa Kawit, Cavite ang watawat ng Pilipinas, mismong si Bautista ang nagbasa ng deklarasyon na isinulat niya sa wikang Espanyol. Mahalaga ang naging papel ni Ambrosio dahil siya ang nagsilbing tagapayo ni Emilio Aguinaldo sa mga panahong iyon. Kilala niyo na ba kung ano ang nagawa ni Ambrosio? Dapat lang nating ipagmalaki ang kanyang nagawa. Ang susunod na ating kikilalanin ay walang iba kundi si Delfina Herbosa de Natividad. Sino si Delfina Herbosa de Natividad? Siya lang naman ang pamangkin ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Siya ay isa sa mga tumulong sa pagtatahi ng watawat ng Pilipinas. Ipinanganak si Delfina
noong ika-20 ng Disyembre 1879 sa Calamba, Laguna. Anak siya nina Lucia Rizal at Mariano Herbosa. At ang huli nating kikilalanin ay walang iba kundi ang batang si Lorenza Agoncillo. Isa sa mga nagtahi ng watawat ng Pilipinas na anak nina Marcela at Felipe Agoncillo. Ipinanganak si Lorenza noong ika-5 ng Setyembre 1870 at namatay noong ika-2 ng Setyembre 1972. Ang susunod nating kikilalanin ay ang grupo ng banda na tinatawag nating San Francisco de Malabon Band. Tama, sila ay mas kilala sa tawag na Banda Matanda. Ang bandang ito ang siyang tumugtog ng pambansang awit ng Pilipinas na pinamagatang Marcha Nacional Filipina na ngayon ay mas kilala sa tawag na Lupang Hinirang. Ang San Francisco de Malabon ay lugar sa Cavite na ngayon ay tinatawag na General Trias. O ayan, kilala nyo na kung sinong tumugtog ng ating pambansang awit. Sila ay walang iba kundi ang San Francisco de Malabon Band. Ang susunod nating kikilalanin ay isang napakahalagang personalidad sa ating bansa. Siya ay walang iba kundi si General Emilio Fami Aguinaldo. Tama, siya ang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa balkonahe ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite noong ika-12 ng Hunyo 1878. Si Emilio ay mas kilala rin sa tawag na General Myong ay ipinanganak noong ika-22 ng Marso 1869 sa Kawit, Cavite. Anak siya ni Don Carlos Aguinaldo at Doña Trinidad Fami. Si Emilio Aguinaldo ay namatay noong ika-6 ng Pebrero 1964. Kilala na natin ang mga mahalagang personalidad na may naging ambag sa pagkamit ng ating kasarinlan ng Pilipinas. O ayan mga bata, natapos na natin ang ating aralin sa ikatlong araw. Kung meron kayong mga hindi gaanong naunawaan, maaari niyong buklatin ang inyong module. O kaya naman, maaari niyong balikan ang bidyong ito. Pero kung lubos na ninyong naunawaan ng ating aralin, aba, binabati na kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na makikita sa iyong module. Lagi mong tatandaan ang kasabihan ni Sir Roland na dapat sa AP, laging happy. Good luck!